Welcome to my YouTube channel! Welcome to Liz TV! Kamusta po kayong lahat? Samahan niyo po ako bago tayo mag-umpisa ng kwentuhan. Siyempre, hindi mawawala sa usapan natin o sa kwentuhan ng ating green tea. Kung mapapansin ninyo, red tayo ngayon. Araw na ito, red ang teacup, red ang top, red ang headband. Terno-terno na talaga, no? Kasi po, nagsa-celebrate po kami ngayon ng aming 35th wedding anniversary. Okay, before that, cheers! Okay. So, naisip ko lamang po na mag-share sa inyo ng something about this 35th wedding anniversary. Ang talagang plano po ay magpa-reserve po sa isang 5-star hotel at doon po mag-celebrate. Naisip ko po, syempre, 5-star hotel. Magkano magagastos dyan? Sabihin na natin sa dinner, mahina dyan ng mga $300. So, malaking halaga na po yun. So, ngayon, ang naisip ko about that pera or that money, iniisip pa sasabihin minsan nabablanko rin tayo So naisip ko, sabi ko, yung gagastusin dyan, bakit hindi na lang itulong sa mga tao? So kung mapapansin po ninyo, dire-diretso po, tuloy-tuloy po ng aking this past few days po, makita ninyo sa aking page. Ang dami kong mga binibigyan, natutulungan, yung mga nakikita ko talagang kailangan, deserving. Hindi kailangan maghintay ng monthly para makakuha po or makatanggap po ng 5,000 pesos. Lately, nagbibigay po ako dire-diretso, tuloy-tuloy. Minsan sa isang araw, mga 3 or 4 na tao po ang nabibigyan ko ng tulong. Kasi po, naisip ko kung gagastusin po yung 300 sa pagkain sa restaurant or sa 5-star hotel. Well, wala naman pong naiiba na, di ba? Parang halos lahat na ng pagkain natikman na natin. At nakarating na rin tayo sa mga 5-star hotel, nakapag-celebrate, na-feel na natin kung ano ang yung bang nakita natin yung mga ganyang experience na natin, na feel natin, nagawa na natin. It's kind of like been there, done that. Parang ganun po So, wala rin naman pong naiiba. Ang pagkain, yun din naman pagkain na nakain na rin po natin. So, naisip ko na imbis na gastusin sa tinatawag ko na celebration, at syempre medyo mahal yun itulong ko na lang. So ganun po ang nangyari, kaya siguro kung napansin ninyo, dire-diretso po ang aking pagtulong at parang non-stop So yun na po yun. Talagang pinlano ko na po to. Ang sabi ko sa aming 35th wedding anniversary, talagang magbibigay po ako ng tulong sa mga deserving na followers, yung pong mga nakikita ko sa aking YouTube channel. Okay, so yun na i-share ko lamang sa inyo. Sabi ko nga, imbis na ikain namin, lahat naman ng pagkain na natikman na rin po natin. So, mas maganda po yung merong maibigay po. I will use the money for a cause. Parang ganun So, yun po. Kaya sana po kasi naman po yung mga nabibigyan ng kahit na kaunti ay makatulong po sa inyo. Yun po. At sana'y napasaya ko po kayo. Okay, at marami naman din pong nagtatanong. Sabi po nila, wow, 35 years na kayong kasal. Paano ninyo nagawa yan? Okay, alam po kasi ninyo, marriage is a two-way road, okay? It takes 2 to tango. Ganun lang po yan Ang good foundation po para magtagal ang pagsasama, unang-una po ay ang trust. Dapat po meron kayong tiwala sa isa't isa. Okay, yun po unang-una Dapat pinagkakatiwalaan yung asawa ninyo. At dapat hindi po
yung parating meron na lang kayo iniisip na negative sa asawa ninyo. At iwasan din ang pagiging selosa. Yun po hindi po tayo po pwede na bawat kilos ng ating asawa ay pagseselosa natin. Magkaroon po tayo ng tiwala sa kanya. Alam niyo ba, ako ni minsan parang hindi yata pumasok sa akin yung magselos, ano? Kasi kung meron kang tiwala sa sarili mo, palagay ko hindi ka magseselos Hindi mo, kasi ang pagseselos yan ang pinag-uumpisahan ng away usually ng mag-asawa Pero, minsan maganda rin naman ang selos kasi nararamdaman ng partner mo na talagang mahal mo siya. Pero, it should have a limit. Ganun po yun May limit po dapat. Hindi po yung selos na tapos nangyayari selos hanggang sa nag-aaway, hanggang sa naghihiwalay. So, yun po, trust ang unang-una. Ang pangalawa po, honesty. Maging honest po tayo sa ating mga asawa. Maging honest tayo at kung ano yung alam natin na nangyayari sa paligid, kung ano po yung mga ginagawa natin. Ipaalam po natin sa kanila, wala pong mga sikreto-sikreto kasi parang hindi maganda po pagka nagkaroon ng mga sikreto Wala na po yung honesty dyan Hindi po nagiging honest. Paano magtitiwala sa iyo ang iyong partner kung hindi ka magiging honest, okay? Kung ano man po yung mga nasa sa loobin ninyo, kung meron po kayo sama ng loob, maging honest ka, sabihin mo sa kanya kung ano yung plano mo, maging honest ka, sabihin mo lahat ng nasa sa loob mo, sabihin mo lahat ng plano mo. Hindi yung po pwedeng nag-iisip ka para sa sarili mo lang, hindi po pwede na nag-iisip na ikaw lang ang nakakaalam ng mga plano mo. Be honest to your partner, okay? Ano pang ang pangatlo? Respect. Okay. So sa akin nga po, importante yan. Trust, honesty, and respect. Ang respect po talagang pinaka-importante po yan. Kasi sabi nga po nila, and this is what I believe, na pagka nawala na po yung respect, nawala na po yung pagmamahal. Kasi habang meron po tayong pagmamahal sa ating mga asawa, meron po tayong respeto Yun Yung, kasi pag mahal mo ang isang tao, nire-respect mo Pero pagka nawala na yung respect, parang nawawala na rin po yung pagmamahal. Respeto, napakarami pong sangay niyan. Iba't ibang sangay po yan ng respeto. Respeto sa pagkatao ng tao. Respeto po sa mga nakapaligid sa'yo. Respeto sa mga ginagawa mo, sa ginagawa ng asawa mo. So, yun po ay napaka-importante ang respect. At yun nga, katulad ng sabi ko, pagka nawala ang respect at nag-umpisang magkasakitan, ayan pa, nag-umpisang magkapisikalan, ibig sabihin po, wala ng respeto. Kasi yan po ang isang importanteng foundation para po magtagal ang pagsasama ng mag-asawa. Okay, kasi po sa amin pong dalawa, kaya siguro din kami nagtagal, kasi yung bang unang-una, merong tiwala sa isa't isa. Pangalawa po, meron po kaming respeto. Hindi po yung halimbawa yung telepono para kayong parating naghihinala sa asawa ninyo, yung pakikialam. Kasi kahit po kahit po mag-asawa na kayo, meron pa rin po, dapat bigyan pa rin ninyo ng privacy ang inyong partner, okay? Hindi porket mag-asawa na kayo, ibig sabihin, ang lahat-lahat ay pakikialaman na ninyo. Yun po ang sa akin hindi ko lang po alam yung pong sa inyo, okay? Kasi yun po ang alam kong tamang gawin, okay? Katulad, let's say for example, sa telepono po ako, I always respect my husband sa telepono. Hindi ako nakikialam sa mga yung bang parati kang parang naghihinala, yung bang parati kang may doubt, okay, yung bang mga personal things niya pakikialaman ninyo, hindi po tama yun. Yun po ang tinatawag na respect. You have to respect your husband's privacy. Your husband need to respect your privacy. Kaya two-way road po yan. Hindi po pwedeng isa lang ang gagawa, tapos yung isa hindi. Hindi po pwede yun Kailangan you have to reciprocate, okay? Ganun po yun yun nga po, paggalang, yun ang pinaka-importante sa lahat. At isa pa po,
Huwag niyo pong pinatatagal yung away. Pero before that, I need to drink my tea. Okay, samahan niyo ulit ako. Mag-green tea tayo. My favorite green tea. Alam niyo po ba, ito yung isang green tea na binili ko. And this is from Amazon. Ito po yung merong roasted rice. Matcha green tea with roasted rice. Talagang napakasarap po niya. Okay, so, ano ba yung sinabi kong huli? Tignan nyo, makakalimutin na rin ako, ha? Ano nga yun? Uminom lang ng green tea, nakalimutan na no? Nakakatawa to si Alicia Anyway, okay, so yun nga, yung respect, importante rin yun. At ang pangalawa, yung pong, kailangan po, yung privacy ng asawa ninyo, hayaan na po ninyo sa kanya yon, yung privacy niyo, para yung bang mutual respect sa isa't isa. Importante po yan, ano? At isa pa, wag po kayong, yun, alalas, finally, finally, naalala rin. Minsan nabablanko Minsan nagahang grabe, no? Yung pong pagka nag-away kayo, wag niyo pong patatagalin, wag niyo pong paaabutin the next day. Kailangan po, ang pag-aaway, ire-resolve na po the next day. Ire-resolve na agad ninyo. Sabi nga po, huwag kayong natutulog nang may galit sa isa't isa. Huwag kayong natutulog nang hinayaan lang ninyo na yung galit ninyo sa isa't isa nakatulugan na hanggang sa sumunod na araw, magkagalit pa rin. No, huwag niyo pong gagawin yon. Hindi po maganda yun sa mag-asawa. Kailangan po, pagka natulog kayo, pag-usapan nyo bago matulog ang problema. Siguro naman sa mga problema may solusyon. Kaya nga may problema kasi parating may solusyon, okay? Sa akin po, walang problema na walang solusyon Lahat ng problema natin, meron yan solusyon. It's just a matter of mutual understanding po sa isa't isa. At, ano po, mag-compromise po tayo. Yun po, mag-compromise. Kailangan merong pagkakaintindihan. Kung ano yung ayaw ng isa, di syempre sundin ninyo. Kung ano naman yung gusto ninyo, sabihin ninyo sa asawa ninyo kung ano yung ayaw ninyo. Kasi minsan, mahirap din nahulaan ng asawa natin kung ano yung nararamdaman natin. Ganun hindi po pwede na basta ka nalang magagalit, tapos magtatampo ka na yung asawa mo, hindi alam kung ano yung pinagtatampo mo. Kaya minsan po, ang mag-asawa, lumalaki ang away kasi nga, yung isa hindi marunong mag-open up. You have to open up, you have to speak up, you have to voice out kung ano po yung nasa sa loobin ninyo. Hindi po pwede yung bigla na lang kayong nagalit, tapos bigla na lang hindi ninyo binati yung asawa ninyo. Kailangan i-discuss nyo parati ang problema, pag-uusapan ninyo, mag-compromise kayong dalawa. Ganun po yun Hindi po mare-resolve ang problema sa pagiging just silent treatment. Hindi po maganda yun Kasi sa ibang mag-asawa, nagkakaroon po ng silent treatment. Akala nila, yung ganon, mare-resolve ang problema. Hindi po nare-resolve ang problema sa ganon. Lalo pa pong lumalaki, lalo pa pong nagkakaroon ng conflict. Bakit? Kasi, syempre, sumasama ang loob. Katulad ko, sabihin na natin, kunyari, example lang to bigla na lang nagalit sa akin, ang asawa ko na hindi ko nalalaman, okay? So, hindi ako kinakausap. Hindi ko alam kung bakit. Nanguhula ako. Siyempre, hindi maganda yon para sa atin. Ngayon, hindi magsasalita yung asawa mo. Ano yun, manghuhula ka ba? At itatanong mo, ano ba yung kinagagalit niya, diba? Paano mare-resolve ang isang problema kung hindi po ninyo i-open up ang problema? At ito pa, hanggang sa lumaki ang problema, hanggang sa ang end result ay sasabihin nila maghiwalay. Okay. Yun ang pinaka-worst na gagawin. Maghihiwalay. Bakit? Dahil lang sa simpleng problema. Okay, actually, ang problema, ang paghihiwalay, ito rin po, it's a case-to-case basis. Hindi ko po sinabi na, okay, wag kayong maghiwalay. Well, depende rin po Kasi alam naman ninyo ako, open-minded ako no? So, hindi naman po solusyon ang paghihiwalay. Pero, hindi rin po solusyon din ang okay para hindi na lang maghiwalay. Sige na, okay lang, ganon. Hindi rin po pwede yung ganon natatanggapin na lang ninyo kahit mali. Kailangan magsalita rin kayo kung ano yung dapat baguhin
sa ugali ng isa't isa. Yung nga, katulad na tinatawag ko at sinasabi ko, compromise. You have to compromise po. Kung ano yung ayaw sa inyo, baguhin ninyo. Kung ano yung ayaw ninyo sa asawa ninyo, dapat makinig din siya sa inyo at baguhin din po niya para po magtagal po ang pagsasama. Okay, hindi po solusyon ang hiwalay. Pero kung talagang ang isang problema po ay talagang napakabigat at hindi na po madadaan sa pag-aayos, then it's up to you to decide. Yun po. Pero kung meron naman kayong mga anak at ang mga anak po ang masasaktan, pag-isipan po natin yan. Kasi sabihin na natin na oh well, kasi too much problem na ganito ganon masyadong hindi na yung nagiging worse, hindi nagbabago. Pero kung iisipin po ninyo siguro minsan nagiging selfish din ang ibang mga magulang kasi parang sarili lang nilang iniisip nila. Ngayon, sino ang nagsasuffer? Ang mga bata. Nagkakaroon po ng psychological effect sa mga bata ang paghihiwalay po ng mga magulang. Okay, so yun nga po, hanggat maaari, kung makikip natin ang family natin, kung magkakaroon tayo ng compromise, if we compromise with each other po, ang mag-asawa, siguradong magtatagal po ang pagsasama. At ang mga lalaki naman, pwede tigil-tigilan ang mga fling-fling kasi minsan ganyan nangyayari, mga fling-fling na yan, na porkit ang kanilang, kaya nga ninyo ito isang bagay. Kaya po ninyo pinakasalan ng asawa ninyo, ibig sabihin, magsasama po kayo habang buhay. Okay, for better or for worse. Kaya nga po may sinasabing for better or for worse. Ibig sabihin, hindi lamang sa kahirapan ng buhay, kung hindi kasama na po dyan, ang physical na aspeto po ng mag-asawa. Okay? Hindi porkit yung asawa ninyo, nanganak, tumaba, nag-iba na ang itsura, mawawalan na kayo ng gana. Well, pinakasalan nyo yan Diba? Kailangan i-accept ninyo siya. Kailangan mahalin ninyo ang asawa ninyo kung ano man ang kanyang itsura kasi pinakasalan ninyo, kayo po ay sumumpa sa harap po ng altar, okay? Ganun po yun At sa mga babae naman, syempre, mas maganda rin yung parati tayong maganda. Okay, wag din natin pabayaan yung mga sarili natin. Kasi alam naman ninyo yung mga lalaki niyan, Minsan titingin sa mga magaganda. Syempre, kung maganda ang misis nila, wala na yung pagkakataon o wala na yung time na tumingin pa sa iba. Pero, bago kayo tumingin sa iba, mag-tsaa muna tayo. Minsan talaga nanunoy yung lalamunan ko sa too much talking. I talk too much po talaga. Well, kung hindi po niyo na itatanong, kasi po, kaya madaldal po ako kasi nasanay na po talaga ako mag-public speaking. Okay, sanay po talaga ako sa public speaking. Kasi po, i-share ko na rin po sa inyo hindi lamang to sa talagang ako sobra Well, kasi po, naging kabataang barangay po ako sa lugar namin. After po niya, naging konsehal ako. So, siguro po, nasa akin na yung sanay magsalita sa harap po ng mga tao, masyadong madaldal. Yun po kaya sabi ko nga po, ako po, alam ko po, at nakita ko po, at nakasama ko po ang lahat ang uri ng tao. Magmula po sa pinakamahirap hanggang sa talagang meron pong kaya. Talagang nakita ko po yan at nakasalamuha ko po sila. But anyway, maiba po ulit tayo. Doon po tayo sa mga mag-aasawa. Okay. So, ganun nga po. Kaya hanggat maaari, kung makikip natin ang ating marriage, magkaroon po tayo ng compromise with each other. Magbago po. Gawin po natin ng lahat para po maipakita natin ang pagmamahal po natin sa isa't isa. Kasi lalo na po pagka nagkakaedad, alam niyo po ba, alam ko po, importante po sa mag-asawa ang, yung tinatawag nila, yung pong companionship. Napaka-importante po nun. Okay? Yung magkaroon tayo ng companionship. Hindi po sa kung ano man na iniisip ng ibang tao, yung iba green-minded, sabihin, kayo mag-asawa, ganito, ganon, may edad na kayo. Pero part din po, alam na po ninyong ibig ko sabihin, part din po yan ng marriage, hindi po mawawala yung paglalambing sa isa't isa.
Pero yun nga po, hanggat tumatanda, syempre, nag-grow kayo sa isa't isa, nalalaman yung inyong ugali, nakakapag-adjust kayo. Yun po sa tagal ba naman, kumbaga, sa tagal pa naman ninyong mag-asawa, hindi pa kayo makapag-adjust, hindi pa ninyo malalaman ang ugali ninyo sa isa't isa. At saka meron din pong sinasabi ng 7-year each. 7-year each. Yung po, yung 7 years na yun, sinasabi nila, masusukat po ang pagsasama ng mag-asawa within the 7 years. Ngayon, pag hindi raw po umabot ng 7 years, ibig sabihin hindi magtatagal. Pero pag umabot daw po ng 7 years, ayun po ay magtatagal. Pero, ito po sasabihin ko sa inyo, hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan kasi meron po kami mga friend na umabot ng 7 years, more than 7 years, umabot pa ng 10 years, 15 years, and then eventually nagkahiwalay din, okay? Anong cause? Ego. Okay. Ego, ayaw bumaba ang mga ego, masyadong ma-pride, yung bang hindi nag-compromise sa isa't isa. So, anong mangyayari? Siyempre, hiwalay, di ba? Para bang ang magiging solusyon sa kanila, di maghiwalay tayo, yung bang ganon, napakalakas po ng loob na makipaghiwalay sa kanilang mga asawa. Pero kailangan ko po uminom. Yung po bang malulungkot kayo, napaka-bilis sa kanilang mag-decide na makipaghiwalay sa kanilang mga asawa nang hindi man lang binibigyan ng chance ang isa't isa. Well, there's always a second chance na sinasabi nga. There's always a second chance. So hanggat maaari, bigyan natin ng second chance. Kung nagkamali, patawarin, mag-adjust. At pagka pinatawad na po, huwag na pong uulit sa kasalanan. Okay, so siguro po masyado nang too much ang aking pagdaldal. Okay? Marami pong salamat sa inyong oras, sa panonood ninyo. So, don't forget to click like, comment, and share my video. At, please, mag-subscribe na rin po kayo. Okay? Alam naman ninyo, malapit na naman ang August. So, magbibigay na naman tayo ng 5,000 pesos sa deserving na subscriber. Okay? So, yun lamang po. Masayang-masaya po ang araw na ito dahil anniversary po namin. 35th wedding anniversary. And counting. Ganon no? And counting. So, see you guys later. Thank you for watching. Bye!